Ganon. Eh kasi sa bagong langit at sa bagong lupa, meron lang tayong isang ama eh. Hmm? Isang ama lang isang magulang lang magkakaroon doon, yung ama sa langit, yung ama ni Kristo. At ang Panginoong Hesus ang magiging panganay sa lahat ng magkakapatid. At kung halimbawa naligtas ka, so naligtas din yung kamag-anak mo, magsasama kayo sa isang lugar. Magkikita-kita kayo, kumbaga pagsasamahin ng Diyos ang magpapamilya na mga naligtas. Because God wants them to be happy. Gusto ng Diyos na lubusin yung kasayahan ng mga maliligtas, mga kababayan. Sa oras na ito, mga kaibigan, pag-uusapan po natin yung tungkol po sa napakagandang plano ng Diyos sa mga tao. Kasi kahit ang mga tao po ay nagkasala sa Diyos, hindi nila naabot yung kaluwalhatian ng Diyos dahil sa kasalanan at umiral ang kamatayan sa buong daigdig dahil po yan kay Adan, no, nung siya ay nagkasala. Pero ang Diyos po ay hindi niya kinalimutan ang tao. Ang Diyos po ay gumawa ng paraan para ang tao po ay maligtas. Kaya ang ginawa po ng Diyos, inutusan niya ang kanyang anak upang iligtas ang buong sanglibutan. Doon po sa Juan 6:38, sapagkat bumaba ako mula sa langit, sabi ni Kristo, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban yaong nagsugo sa akin. Yun po ang sabi ni Kristo, no? Ang dahilan kung bakit po si Kristo ay pumarito, inutusan ng Ama, hindi gawin ni Kristo yung kanyang sariling kalooban, kundi yung kalooban ng kanyang Ama ang kanyang gagawin. Isa sa kalooban ng Ama, mga kaibigan, ay ayon po doon sa unang Timoteo Kapitulo 2 sa versikulo 4, ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yun po yung ibig ng Diyos. Yun po yung napakagandang plano ng Diyos sa tao, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kaya isinugon niya ang kanyang anak para maganap yung kanyang ibig sa mga tao. Ngayon, si Kristo, sabi naman niya, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi yung kalooban nino, yaong nagsugo sa akin, sabi niya dito sa 38 ng 1, no? Dito sa 39, sabi po dito, at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, kalooban ng Ama, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ng anuman, kundi ibabangon sa huling araw. So, ibig ng Diyos na ang mga tao ay talagang maligtas sa 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nangakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Yun po yung kalooban ng Ama, na dapat hanapin mo si Kristo and then sumampalataya ka sa Kanya para makamtan mo yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan na ibibigay niya sa mga sumasampalataya. At ibabangon niya sa huling araw. Yan po yung tinatawag na rapture, mga kaibigan. So, noong si Kristo po, mga kapatid, ay naparito dito sa lupa, ginampanan niya yung dahilan kung bakit siya naparito. At ibig ng Diyos na yung iglesia na binuo ni Kristo, yun po yung iglesia ng Diyos, na mga taong mga sumasampalataya at sumusunod sa Kanya. Ibig po ng Ama o ibig po ng Diyos na ang mga tao po na yon magkakaisa. Sabi po dito sa awit, no? Masdan ninyo
na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ang ibig ng Diyos, sana ang mga tao po ay mayroon pong pagkakaisa. Magkakaisa po sila, hindi po mag-away-away, hindi po bahabahagi, dahil ang pagkabahabahagi, mga kaibigan, ayon po dun sa Santiago, ay kung saan ang pagkabahabahagi ay andoon ang diablo o ang satanas. Kaya ayaw ng Diyos. Pero kung napapansin po ninyo, karamihan sa panahon ngayon sa mga iglesia, hindi lang sa iglesia, pati sa gobyerno po natin, nagkaroon na ng division dahil sa sariling interes. Pati iglesia, ganun din ang nangyayari ngayon, mga kaibigan. Ibig sabihin, yung ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, hindi yun ang ibig ni Satanas. Ang ibig ni Satanas, mga kapatid, ay pumuksa, sabi dito sa 1, Gis, gusto ko pong basahin, mga kapatid, kung ano po yung ibig ni Satanas. Sabi dito, hindi pumaparito ang magnanakaw. Si Satanas po yon, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito, sabi ni Kristo, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So, magkaiba po yung ibig ng Diyos doon sa ibig ni Satanas. Ang ibig po ni Satanas, magkahiwa-hiwalay, magkawatak-watak ang iglesia. Pero si Kristo, ang ibig naman niya na dahilan kung bakit siya naparito dahil utos ng Ama, ay pagkaisain ang iglesia. Ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, ano po yung mga paraan para tayo po ay makapasok doon po sa tahanan ng Diyos o doon sa langit? Yan. Langit. Langit po ang tahanan ng Diyos. Andun po yung paraiso na kung saan yung inihanda ng Ama na ating papasukan. Si Kristo po, noong siya po ay pumataas, iniwan niya ang iglesia, pero nangako po siya, bagamat iniwan niya sa mga alagad na kanilang alagaan, and then nangako po siya dito sa 14, sa verse chapter 14, dito po sa verse 1, sabi ni Kristo, huwag magulimahanan ang iyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. No? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon doon sa kanyang Ama. Nung natapos na niya yung pangangaral niya, naganap na niya yung kaligtasan na kanyang itinayo o binuo, mga kapatid, in-establish dito sa lupa para ang sinumang pumasok doon ay maligtas, nangako pumunta sa langit, no, sa kanyang Ama. Upang, sabi niya dito, ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon. Yun po yung pangako ng Panginoong Jesucristo na pupunta ako sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan po doon. Ipaghanda ko kayo doon ng kalalagyan. And then, kapag nakapaghanda na ako, sabi ni Kristo, babalik ako para kayo'y aking tatanggapin. Yun po yung pangako. Yun po ang ibig ng Ama. Yun po ang plano ng Ama sa tao. Gusto niya mula sa mundo na may katapusan, ililipat tayo sa pamamagitan ni Kristo doon sa mundo na kung saan tahanan ng katwiran.
Yun ang ibig. Yun yung napakagandang plano ng Diyos sa tao. Ang nakakalungkot lang mga kapatid, pumarito ang Panginoong Hesukristo, pero ang tao ayaw. Mas inibig pa nila ang paggawa ng masama. Dito sa 19, Kapitulo 3 ng Juan, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw si Kristo sa sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Tignan niyo po ang mga tao, mga kaibigan at mga kapatid. Mas inibig nila ang kadiliman o yung paggawa ng kasamaan kaysa yung lumapit sa ilaw. Tama naman po yun mga kababayan, kasi kung titignan po ninyo ang mga iglesia ngayon, yung mga kapilya, mas marami mga kaibigan ang hindi pumupunta sa mga kapilya, bahay-sambahan, kaysa yung mga tao na pumupunta. Bihira lang bilang lang, no? Yung pumupunta sa mga simbahan. Kasi ang mga tao po ayaw talaga. Kaya doon po nasasaktan yung damdamin ng Diyos. Bakit po? Kasi mga kapatid at mga kababayan, ang ibig niya na napakagandang ibig na mula sa kamatayan, nandito tayo sa mundo na may katapusan, mamamatay ka, wala ka ng pag-asa, nakita po ang Diyos yun dahil mahal ka niya, inutusan niya yung kanyang anak, tapos gusto niya na mula sa kamatayan, ililipat ka sa buhay na walang hanggan. Walang napakagandang hangarin ng isang magulang, kundi ito. Tignan mo na lamang po yung hangarin mo sa mga anak mo. Kung may anak ka, ang hangarin mo sa iyong mga anak ay makapag-aral, makatapos ng pag-aaral, and then magtrabaho, and then magkaroon ng magandang buhay. Yun po yung hangad ng mga magulang mga kaibigan. Pero kung minsan yung mga anak, ayaw. Kaya mayroon po yung tinatawag na nagbubulakbol. Ngunit meron naman din yung mga talagang sumusunod at sila talaga yung makikita mo pagkatapos ay maganda po ang kanilang buhay, mga kaibigan. Ngayon, ang Diyos ganun din. Napakaganda yung hangarin niya, yung plano niya, yung gusto niyang mangyari. Na ang tao, bagamat siya'y mamamatay dahil sa kasalanan, si Kristo po ang tumubos, naging handog sa kasalanan. Ang gawin lamang po natin ay sumampalataya at sumunod sa mga alituntunin ni Kristo para makamtan natin yung walang hanggang buhay na ibig ng Diyos na ibigay sa atin. Ganun po tayo kamahal ng Diyos, mga kaibigan. Kaya lang, masasaktan po yung damdamin mo bilang magulang kung yung anak mo na hinahangad mo na makatapos man lang sana ng hinhinyero, makatapos ng abogado, or anumang klaseng course ang gusto niya, pero kahit tustusan mo ng tustusan para makatapos, nagbubulakbol naman, masakit bilang magulang. Yung ganon. Ganon din ang Diyos, masakit din sa Diyos na bakit ayaw ng tao na lumapit, bakit ayaw nilang sumunod sa gusto ng Diyos, dahil yung gusto ng Diyos napakaganda naman. Hindi naman po ito masama, no, mga kaibigan, mga kapatid. Pero mas gusto ng mga tao yung gumawa ng kanilang sarili. Tingnan nyo na lamang po, mga kaibigan, ang nagaganap po dito sa daigdig natin. Ang nangyayari sa mga bansa, ang nangyayari sa mga bayan-bayan, sa gobyerno po natin. Walang pakialam yung mga mayayaman
kung ano man mangyari sa mga maliliit. No? Alam nyo, dumadaing na po ang mga farmer, ang mga magsasaka. Napakabigat na po sa kanilang damdamin yung nangyayari. Napakamahal po ang petrolyo, yung crudo, umabot na po ng mahigit 100, di pa natin, baka tataas pa yan, sa kasalukuyan ay 105 ang crudo. Alam natin, tataas pa yan. Sa init ng panahon, yung mga magsasaka, mga kaibigan, buong magdamag silang tubig, pero napakagastos sa crudo, napakamahal naman ang crudo. Umaangal na po ang mga maliliit. Pero kuyakoy pa rin itong mga demonyong mga mga kaibigan, nagpapahirap sa bayan. Maaawa ka na lang sa mga tao mga kapatid. Awang-awa ka na lang kasi yung mga sinasaka natin, wala talaga. Tapos yung presyo ng palay, bumaba na. Bumaba na ang presyo. Kulang-kulang na 20 pesos na isang kilo yung sariwa. Naku po mga kaibigan, mga kababayan, paano na po yung buhay ng mga maliliit? Umaangal na po. Kaya dito, dahil sa magigipit ang tao, mga kaibigan, darating yung punto na makaisip ng hindi maganda ang tao. Makapag-isip sila ng hindi po maganda. Kung ano-ano na lamang po ang maiisip nila. Kaya ang gobyerno po natin gusto nila mapuksa ang droga, mapuksa ang karnaper, mapuksa ang pagnanakaw. Pero paano po mapuksa? Kayo naman nagtutulak sa mga tao. Bakit ko po sinabing kayo ang nagtutulak? Kung sana tulungan nyo po ang mga maliliit na mamamayan, hindi sana nila makapag-isip na magnakaw, magdroga, magpusher, magkarnap, kung ano-anong mga kasamaan, mga kaibigan, na gagawin po ng mga tao, kasi gipit na gipit kayo naman mga nasa puder, wala kayong inisip kundi yung magkamkam na magkamkam, magnakaw na magnakaw, magkurap. Maawa naman po kayo. Sana yung budhi po ninyo bumalik naman sa inyong mga katawan. Kasi parang wala nang mga budhi ito Parang wala nang mga kaluluwa itong mga nasa puder mga kaibigan. Kayang-kaya po ninyong i-control ang mga presyo ng mga mahalagang produkto. Alam naman po natin na kapag po ang petrolyo ang tataas, mga kaibigan, sunod-sunod na lahat yan. Pati yung mga sitaw, pati yung mga petchay, tataas din yan lahat. Ano po mga kaibigan, tumutulong pa ba ang gobyerno natin sa mga mahihirap o sila talaga ang nagpapahirap sa taong bayan? Sana, mga kapatid, wala na tayong ibang pag-asa, kundi yung kaisa-isa na pangako ng Panginoong Jesucristo na siya lamang po ang kaisa-isang pag-asa natin. Kaya ano pa ba ang gagawin natin? Patigasin natin ang ating mga puso. Huwag natin pansinin yung mga sinasabi po ng Biblia, mga kaibigan. Wala ka na ng pag-asa sa gobyerno natin, tanggalin mo pa yung pag-asa mo sa Diyos, lalong mawawalan ka ng pag-asa, mga kababayan. Kaya dapat po ang gawin natin sana, mga kaibigan, magkaisa po tayo. Mawawalan ka man ng katwiran dito sa mundong daigdig na punong-puno ng kasamaan, ililipat ka naman ng Diyos sa lugar na kung saan yung tinatahanan ng katwiran. Yan yung ibig ng Diyos, yan yung napakagandang plano ng Diyos. Ililipat ka. Para sa mga sumasampalataya, mga kaibigan, ito po ang sabi ni Apostol Pedro Dito sa ikalawang Pedro Kapitulo 3 sa versikulo 12, ganito ang sinasabi po niya. Para sa mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo po mga kapatid,
napakaganda po kung tayo po ay hindi po mawawalan ng pag-asa. Kundi ituon natin yung pag-asa natin sa Panginoong Hesukristo. Total nangako naman siya babalik siya. Bago natin basahin yung ikalawang Pedro, dito po sa Filipos 3:20. Sabi dito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon sa langit ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ano gagawin niya? Pagbalik ng Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasukon niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Hinihintay natin yung dakilang pag-asa na ibibigay po ng Diyos, yung pangako niya. Kaya wag po kayong bibitiw. Kailangan maganap po itong mga nangyayari sa atin. Yung paglaban-laban ng bansa, laban sa bansa. Magaganap talaga yan. Nasa Biblia yan nasa hula yan sa Mateo 24, versikulo 10. Mga kaibigan, versikulo 7 hanggang pababa. Makikita mo yan makakarinig kayo ng mga digmaan, mga gutom, lindol, kung ano-ano po yung mga darating na sakuna, mga kaibigan. Darating talaga yan. Dahil alam ng Diyos na may mga ganung pangyayari, gumawa ng Diyos ng paraan, inutusan niya yung kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanyang anak, bagamat siya'y mawawalan man ng katwiran, ng pag-asa, dahil sa napakasamang mga taong, mga budhi ng mga nakaupo sa gobyerno natin, walang kaluluwa, mga walang kaluluwa, ang mga taong yan, alam niyo mga kaibigan, ang Diyos gumawa ng paraan. Inutusan niya ang kanyang anak upang yung mga taong walang pag-asa, ililipat niya doon sa lugar na punong-puno ng katwiran, punong-puno ng pag-asa. Yan po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ang nakakalungkot lamang po, ayaw kasi ng mga tao, matigas ang ulo, matitigas ang budhi, wala na nga tayong kakayahan, nakikipag-isa pa tayo sa mga demonyong nakaupo, ay naku po, kung sino yung kasama mo, minsan, nahahawaan ka Yan po nakakalungkot sa mga panahon natin. Dito sa 2 Peter chapter 3, sa verse 12, ganito ang sabi, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ito yung sinasabi ng pangako ng Diyos. Yung mga sumasampalataya, naghihintay sila ng malaking pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga kaibigan. Mawalan ka man ng katwiran dito sa ibabaw ng lupang ito, pero hinihintay naman natin yung bagong langit at bagong lupa na kung saan yun po yung inihanda ng Ama para sa ating tahanan, na yung tahanan na yon, ayon po dito, ulitin ko po, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Wala po doon magnanakaw, wala po doon gobyernong mga korap, wala po doon masasama, kundi yun po ay tinatahanan ng katwiran, pantay-pantay po
ang tao roon. Wala nang mahihirap, wala nang mamamatay. Mga kapatid, yung luha mo, ayon po dito sa Apokalipsis 21, sa versikulo 3, ganito ang sinasabi, no? Dito sa 4, at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. So yung kalungkutan mo na nararanasan mo dito sa ibabaw ng lupa, napipighati ka, nawawalan ka ng katwiran, nawawalan ka ng hustisya, hindi ka pinapansin. Bukod po diyan, mga kaibigan, ay wala ka na talaga ng kasaganaan, hindi ka talaga, mga kapatid, dahil sa kasamaan ng tao. Lumuluha ka na lang, umiiyak ka na lang. Pero pagdating ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, at papahirin niya ang bawat luha. Ibig sabihin, aalisin niya yung kalungkutan mo. Tatanggalin niya yung mga sakuna sa buhay mo. Kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na, yung kapighatian, yung karamdaman, yung kawalan ng hustisya sa iyong buhay, naparam na. Yun po yung malaking pag-asa na ating hinihintay na magaganap po pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wag po kayong susuko. Mga kaibigan, ang buhay natin dito maliit lang. Maliit lamang po ang buhay natin ayon po sa Biblia. Dito sa Awit chapter 90, dito sa verse 10, ang lifespan lamang po ng tao ay maliit lamang po eh. Sabi po rito, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umabot ng 80 taon. Yun lamang po yung naka lifespan ng tao, mga kapatid. Napakaikli po. Hayaan nyo yung mga politiko na ganid, yung politiko na korap, mga kaibigan, matatanda na yan. Sana nga lamang po ay makapag-isip sila habang sila po ay may buhay pa dahil may pag-asa pa sila. Pero kung hindi po sila makapag-isip na maganda at ang kanilang kaisipan ay puro sa panlupa, mga kababayan, mamamatay din ang mga yan, hindi sila lalampas sa 90, hindi sila lalampas yan. Malapit na rin. Malapit na rin. Pero sana lamang po, mga kaibigan, ay magsisi din sila, no? Yung kanilang sobrang kagarapal. Mantakin mo, tayo, ako, mga kaibigan, konting lupa, bahay, or anuman, hindi tayo nabiyayaan. Pero umaasa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. May mga tao dyan, mga politiko, kung ilan ang kanyang bahay. Meron pang bahay doon sa Amerika. Meron pang bahay doon sa Switzerland, kung saan-saan mundo. May sari-sariling bahay, kung saan-saan lugar sa Pilipinas, may mga bahay sila. Pero kung titignan mo, mga kaibigan at mga kababayan, ay ayaw man lang kahit man lang sentimo. Di man lang tumulong sa mga tao. Kung tumulong man, i-video para umasa para sa boto. Ibig sabihin, ayaw nilang tumulong na walang kapalit. Naku po, mga kaibigan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit ganun man ang mangyayari, ganun man ang nangyayari ngayon, may kaisa-isa tayong pag-asa. Yun po yung ibibigay ng Panginoon. Ililipat ka, yun ang kanyang hangad. Yun yung napakagandang plano ng Diyos. Mula sa kamatayan, ililipat ka sa buhay na walang hanggan. Mula sa kadiliman, ililipat ka sa kaliwanagan. Na kung saan wala nang
wala nang hirap doon. Kailan? Kailan mga kaibigan, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, bibigyan ka ng pag-asa. Malaking pag-asa. No? Malaking pag-asa. May mga tao po kasi mga kaibigan na sobrang malahayop na kung gumawa eh. Mga hayop ayon sa Biblia, no? Dito po sa ikalawang Pedro, sa kapitulo 2, versikulo 12, ganito po ang may mga tao talaga na ganito eh. Datapwat ang mga ito, sabi niya, na gaya ng mga kinapal, na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin na alipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanilaring pagkalipol. Yung ginagawa nila na inaalipusta po tayong mga mahihirap, pinapahirapan, no? Yung mga negosyante, sila lamang po yung mga yumayaman eh. Wala naman silang problema kung tataas ang produkto natin eh. Yung mga negosyante, wala silang problema eh. Yung mga gobyerno, yung nasa puder, mga kapatid, wala silang problema eh. Hindi man nila tayo iniisip eh, yung mga mahihirap, lalo-lalo yung mga walang trabaho, yung walang sinasaka, yung umaasa lang sa arawan, mga kaibigan. Iniisip ba ng mga politiko yan? Hindi. Never. Mga kaibigan. Never na iniisip nila. Magaling lang sila magsalita sa social media. Nakala mo totoo sila, mga kapatid. Magsalita sila sa social media, ganito. Magaling lang sila mangako. Pero lahat ng kanilang pangako ay nakapako. Hindi po mangyayari yan. Tingnan niyo po yung mga kalsada natin. Kung magsalita po yung mga politiko, kala mo, kinabukasan ay isisemento na yung kalsada. No? Mga kaibigan. Pero matatapos na din lang ang termino, wala pang nangyari doon sa kanyang ipinangako. Pagkatapos na, pagdating na naman ng botohan, gagawa lang ng kaunting, naku po mga kaibigan, makapagsalita tayo ng dito. Para mayroon lang may pakita, akala mo alam nyo mga kapatid, wala na tayong pag-asa. Wag na kayong umasa sa mga pangako ng mga politiko. Napakaganda po yung hangarin ng gobyerno. Yung gobyerno natin, yung gobyerno ng Pilipinas, napakaganda yung hangarin niya. Pero yung mga nakaupo, demonyo naman. Kaya yung talagang napakagandang pangako o napakagandang layunin ng gobyerno natin, dahil yung nakaupo ay demonyo naman, hindi po umaabot talaga yung gusto, yung napakagandang hangarin ng gobyerno, hindi umaabot sa tao dahil hinaharang ng demonyong nakaupo. Hindi na natin alam kung sino po yung mga tamang ipaupo natin wala na Wala na, nawawalan na tayo ng bagamat hindi naman po lahat ay mga masasama, katulad sa kapulisan natin, sa mga kasundaluhan natin, hindi naman lahat ay mga tarantado yan Pero, sino? Paano makilala? Kung maganda po yung hangarin mo, kung ikaw ay hepe lang sa bayan, may magagawa ka ba kung nasa taas ang demonyo? Kung talagang maganda yung hangarin mo, mas maganda siguro, umalis ka na dyan sa gobyerno tulad yung mga pastor, yung mga nagsasabing nakadikit sa mga politiko, sabi nila ay daw mga kaibigan, may mga tumatakbo bilang sangguniang bayan o mayor, sangguniang panlalawigan na pastor daw. Siya daw ang gagawa ng kabutihan. Maniniwala ba kayo dyan? Sabihin natin, napakaganda ang hangarin niya. Kasi alipin siya ng Diyos. Napakaganda, pastor. Napakaganda hangarin niya. Pero mayroon ba siya magagawa? Kung ikaw ay sangguniang bayan lang, yung mayor ang nagdidesisyon, meron ka bang magagawa? Kung talagang mabuti ang hangarin mong pastor ka, mas maganda siguro lumayas ka na dyan. Dahil hindi mo din lang magagawa yung
sinasabi mo, magiging sinungaling ka lang dyan. Magiging sinungaling ka na lang dyan. Nasa mundo na po tayo na mapanganib na mundo. Panahon. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya, ulitin ko po, no? Napakaganda, napakasarap yung pangako, yung hangad, plano ng Diyos sa tao. Kaya sana samantalain po natin. Kung wala kang kayamanan, hindi ka nabigyan ng katwiran dito sa mundong ibabaw, ito yung masasabi ko sa iyo. Samantalahin mo yung napakagandang anyaya ng Diyos sa iyo. Samantalahin mo. I-grab mo yung napakagandang anyaya ng Diyos. Ang gusto niya, ang ibig niya, dito po sa John chapter 6 sa verse 40, bago po tayo magtapos, basahin ko, sabi niya, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, sabi ni Kristo, na ang bawat tao na nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya, ito yung pangako, ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. I-grab natin yan. Yan na lamang po ang natitira nating kaisa-isang pag-asa. Bagamat kaisa-isa, ito po yung napakaganda't napakabuting pag-asa na ibibigay po ng Diyos sa bawat sumasampalataya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po mga kaibigan ay ipagpatuloy po natin ang ating panunood, pakikinig sa mga ganitong programa. Mag-ingat lamang po tayo sa mga bulaang mangangaral. Hanggang sa susunod po mga kaibigan, maraming salamat po. Dito lamang po sa programang Expose the Truth.